This one is spicy. Is it for this? I'm not sure. Those for samosa. This one is spicy. That one is a sweet. I like both. Uy, buti pa sila meron. That's my second. Yeah. Sorry ah. It's okay. We don't have that. Uy, sarap. We have to make sure that this Oh, Italy tiramisu pala to. bag. Yeah. It is. Yeah. Let's try this. Oh, Colombia food. And there's a taho. And Argentina empanada. Wow. Philippine kakanin. Where is my other basket? And Philippine food. Nasa kutsara na? Shanghai pancit and adobo. Oh, there's siomai. Where is the basket? Where's the basket? There, Janet. Oh my god. Wow, So where's that? that's good. So, ayan, may samosa from India. May Italy ba yun? Nasa ba yung Italy? Ayan, from Italy daw yan. Na taga-Italy yung nagluto. May Filipino food. May Argentina. How are you? At saka India. Ayan. So, I'm in the basement. Chinese. Ito yung Chinese. So, iba-ibang pagkain ngayon. I see where you come for meetings. Really? You didn't say hi to me. I do sometimes. When you're busy. When you're busy. I know. Yan. Nothing. I'm good. Thank you. So, this is the ano. Ito raw yung Argentina empanada. So, taga-Argentina yung gumawa. Uy, may ano siya. May pasta sa loob. Food from ano daw to? Algeria. Pagkain mula sa Algeria. Pero hindi ko kayang ubusin lahat. Ito yung Chinese food. This is good. Did you try this one? Good. It's good. Probably you're on diet. Yeah, I have to run the treadmill later. 1 hour for this. 1 hour treadmill? Yeah. That's my technique. Oh, God. Did you try this one? This is meat is good. Try this one, Trish. It's there on the last part of the table here, on this part. So this is called pork bun. It's called what? But it's Chinese food, right? It's Chinese. Yes. Okay. Pork bun daw, Chinese food. Ito yung sa Algeria.
sweet nila sa Algeria. You know? Matamis siya. This will cause my sugar to spike. Right? Plus high blood. Mads, ano kasing tawag dito? Yung balls, sesame balls. Anong tawag kasi dito? Buchi. Buchi, no? Okay. Buchi daw. From Italy daw itong pagkain na to. Taga Italy yung gumawa. Philippine food, buchi. This is our Philippine food adobo. We can do it pork and chicken. Pork and chicken. This is chicken, right? The pork. This is the pork. There's a chicken there. We don't have only beach.
Samosa from India. So this is samosa from India. There's a lot of sharks. When it comes to food, I'm not shy.
Ayan, hindi pa ako nakakapagsuklay eh. Kumain lang ako ng breakfast tapos ngayon magti-treadmill na ako. Alam niyo ba na guilty ako kahapon kasi kumain ako sa potluck namin. Gusto ko kasing itry yung lahat ng pagkain na linuluto mula ng mga taga-ibang bansa. Kagaya ng Colombia, Italy, India. Ano pa ba yung isa? Chinese food. At saka Filipino food. Meron pang isa, hindi ko na matandaan. So ngayon, tinry ko lahat yun. Ngayon, tinikman ko lahat. Pag medyo hindi ko gusto, kakainin ko lang yung konti nun, tapos tinapon ko. Tapos, yung gustong-gusto ko, which is, as usual, Filipino food, at saka yung Chinese food, yun ang medyo napadami ng kain ko. Pero yung kanin ko siguro nasa 1 cup lang naman kahapon. Kaya lang, ang nakakaano doon yung buchi. 3 piraso yata ng buchi yun. Tsaka isang turon. Medyo matamis yun, diba? Bawal po sa ating mga pre-diabetic yun. Ngayon, guilty ako kasi dapat talagang mag-i-stick ako sa diet ko. Minsan nga nakakalabag ako sa kanin. Pero, ganun pa man, yung pinangako ko talaga sarili ko na hindi na ako iinom ng soft drinks. Although maraming mga soft drinks doon, talagang hindi na ako umiinom ng soft drinks kahit na anong mangyari. Hindi talaga ako iinom ng mga soda. Yung man lang lumabag ako doon sa pagkain, yung man lang soda, yung talagang hindi ko na itutuloy yun kasi doon talaga tumaas ng gusto yung sugar ko. Kaya mga kababayan, wag na ho kayong iinom ng mga soft drinks at saka juice. Number 1 po yan na nagpapataas o mabilis magpataas ng blood sugar natin at magpalala ng diabetes or pre-diabetes. Ngayon, pero ganun pa man, kahapon, dahil alam ko lalabag ako, kakain ako, ang ginawa ko, nung almusal, halos hindi ako gaano nag-almusal, yung sausage sandwich ko, which is dapat hindi ko makakainin yun kasi may kaunting tinapay pa rin yun kinain ko kasi hindi kinain ng mga anak ko tsaka ng asawa ko, nangihinayang naman ako. So, itong sinanay ang kumain na naman. So, kinain ko lang kalahati. Talagang pinigil ko, tsaka black coffee, walang sugar, walang cream. Tsaka yung pansit na linuto ko na natira din na wala nang kumakain. Ako na naman sinanay ang kakain. So, ano lang yun, kaunting-kaunti lang. Siguro mga 4 na punong-puno na kutsara lang ang kinain ko. Yung talagang maliit lang, wala man siguro sa kalahating platito. Talagang inano ko kasi nga, piniprepare ko yung sarili ko dahil lalabag ako mamayang lunch ka ako. Kailangan halos hindi na ako nag-almusal. Tapos, pagkatapos pa nung kain na yon, nung kumain na ako di ba nag-breakfast ako, yung talagang very, very light, kakaunti lang talaga, hindi yung kamukha ng regular breakfast ko. Tapos, yung lunch namin sa yung naparami ako ng konti. Siguro mga 2 maliit na plato yung nakain ko. So, pero hindi ako uminom ng soft drinks talaga o juice. Tapos yung iba doon, medyo tinapon ko na ng konti pag may carbs na. Kasi ang policy ko, kung lalabag ako ng na iwas sa carbs, sa matataba, matatamis, pag dinabag ko yun, dapat lalabagin ko siya doon sa pagkain gustong-gusto ko, yung nag-enjoy ako, yung talagang masarap. Pag hindi siya gaanong masarap, ay hindi ko nakakainin, hindi ako lalabag, ganun ako. Tapos ngayon, pagdating ng hapon, hindi na ako nag-dinner. Wala nang dinner, nag-ano lang ako ng konti. Papak lang ng mga mixed nuts, mga mani-mani lang ang kinain ko. Tapos, sumubo ata ako ng isang subong kanin lang. Yung isang subo lang kasi merong natirang sisig ng baboy. Yung anak ko, yung atay, yun ang gustong-gusto ko. So, kumuha ko ng yung isang subo lang ng kanin, medyo guilty ako. Sabi ko, dapat hindi na ako maghahapunan. Sabi ko, so, kumuha ako ng isang kutsarang kanin para lang kainin yung natira ng anak ko. Which is, niiwasan ko na rin yung ganun kasi hindi maganda yung nanghihinayang tayo sa tira tapos tayo ang kakain. Ang nangyayari nun, tayo naman ang tataas ang sugar, tayo naman ang mag-high blood. Kailangan naman natin ng gamot. Mas mahal ho ang gamot kaysa sa pagkain. Kaya yun ang talagang iniiwasan ko. Ngayon, ang gagawin ko niyan, pag medyo lumabag ako sa pagkain, alam kong medyo sumobra ako dun sa dapat na kainin ko lang. Ang ginagawa ko, pinapatay ko yung katawan ko sa pag-exercise para ma-burn ko yung kinain kong carbs, tsaka yung calories.
So ngayon, kahapon medyo pagod na ako. Ang ginawa ko, para hindi ako makonsensya dun sa kinain ko, hindi na talaga ako naghapunan. Isang kutsara lang ng kanin ang kinain ko. At saka nagpapak ako ng konting mga mani, di ba? Tapos pagkatapos nun, nagpunta ako ng sauna. Nagpapawis ako doon at saka naglakad ng konti para ma-burn ko ng konti yung kinain ko. Tapos nung gabi na, medyo pagod na talaga ako. Nagtrabaho pa rin po tayo sa work ko. Ngayon, medyo pagod na ako. Tinaban na ho ako mag-treadmill. Usually nagte-treadmill ako nag-exercise ako sa umaga at saka sa hapon. Ngayon, kahapon pa nangyari yun, di ba? So ngayon, babawi ako, medyo okay yung pakiramdam ko. So, mag-exercise ako ng husto ngayong araw na to. Yung mga nakain ko kahapon, kailangan bawiin ko sa exercise ngayong araw na to. Ayan. So, mag-exercise tayo ngayon. Tapos mamayang siguro tanghali, magpipilitin ko mag-exercise ulit ng kalahating oras. Tapos, mamayang gabi, mag-exercise ulit ako. Pipilitin kong kayanin yung isang oras. Para lang bawiin yung kinain ko kahapon. So, actually, ang pre-diabetes o ang sinasabi na natin, tinatawag na natin nung pagkatapos kasi ng pre-diabetes, papunta ka ng diabetes eh. Napiprevent yan sa pagtaas kahit wala kang gamot. Basta't hindi pa siya ganun kataas. May mga tao nga na kahit mataas na napababa pa rin nila yung diabetes nila at nakawala sa diabetes. Kasi yung diabetes kasi, tsaka yung pre-diabetes, yung sugar po natin sa katawan, yung sobrang sugar sa ating blood, sa dugo, nape-prevent yan sa pagtaas. Basta samahan lang na yan ng talagang proper diet at saka maraming exercise at maraming tubig. Nandun pa ako sa medyo mababa talaga. Naagapan ko pa. Hanggang ngayon hindi pa ho ako naggagamot. Naiiwasan ko pa. Sabi ng doktor sa akin, doble ingat daw ako para hindi ako maggamot. So ngayon, sa mga kababayan po natin, kung gusto nyong mawala yung diabetes nyo o yung pre-diabetes nyo, pag medyo hindi pa ganun kataas, talagang ang exercise nyo hindi lang ho basta kalahating oras na exercise, kundi at least man lang ho isang oras o mahigit pa doon hanggang 2 oras sa isang araw ang ibigay niyo sa pag-exercise. Kahit na lakad-lakad lang ho, yung lakad na isang oras sa umaga, tsaka lakad na isang oras sa gabi. Ganun ho ang ginagawa ko. Tapos, kung nasa bahay lang kayo, pilitin nyo makainom ng at least 8 basong tubig kasi ho, nakakatulong yung mag-prevent na magkaroon kayo ng diabetes kasi kahit papano, yung tubig, pag lumabas na ho sa katawan natin yan, sinasama nyo ho yung ibang sugar at saka yung sodium, yung alat sa dugo natin, lumalabas po kasama ng hihi. Kaya maraming naidudulot ho yung pag-inom ng maraming tubig. Alam nyo ba na nakaka-prevent din siya, nakakatulong din siya na mag-prevent para hindi kayo ma-stroke? Kasi may mga actual akong taong nakakausap dito sa may sauna, yung mga health conscious, na sinasabi po nila na yung asawa daw niya hindi nagkaka-diabetes kahit malakas kumain. Kasi daw napakalakas daw uminom ng tubig. Samantalang siya daw, ang ingat-ingat na niya, nagka-diabetes pa rin. Meron nga ako nakausap na dito, na doktor dito, na mayroon kami isang doktor dito na nakailang palit na rin kasi kami ng doktor kasi lang kami, walk-in lang kami sa mga clinic, so iba-ibang doktor. May isang doktor dito na minsan in-interview kami mag-asawa habang chine-check up. Tinatanong lang sa mga kamag-anak mo ba, meron bang may ganyan, may ganito. Tapos, yung isang doktor na yon, ang nabanggit yata, hindi ko alam kung ako ang bumanggit to, ang asawa ko nabanggit lang namin na may lahi po kami ng high blood, ganyan, o may lahi, yung asawa ko naman, yung may lahi ng mga diabetes, di ba? So, sabi ng doktor, huwag kayong maniwala sa mga, na yan, lahi-lahi, sabi niya. Kasi ang lahi na yan, kaya nang nasabing lahi, kasi, alimbawa, yung tatay mo, sabi niya, may diabetes, o kaya may high blood. Dahil dun sa kinakain niya, bawal. Kaya kayong mga anak, nagkaroon din ng ganun, kasi yung kinakain niya, kinakain din yung mga anak. Yung katamaran niya mag-exercise,
kinakatamaran din yung mga anak na mag-exercise, sabi nung doktor. Kumbaga ang namamana daw natin yung lifestyle nila, yung the way na kumain sila, the way na hindi sila active sa katawan nila, hindi sila nag-exercise. Yun daw ang dahilan kung bakit sinasabi lang natin na genetic, kasi yung tatay ko ganito, kaya yung tatay ko diabetic, kaya ako diabetic din. Yung nanay ko high blood, kaya ako high blood din. Kasi daw, hinayaan tayo ng mga magulang natin na kainin, yung kinakain nila, kinakain din natin, hindi daw tayo tinrain. Yung lifestyle nila, hinayaan lang nila na maging lifestyle natin. Kaya sinasabing genetic. Kaya yung naging sakit nila, magiging sakit din natin, kasi yung ginagawa nila, yung kinakain nila, ginagaya din nating mga anak. Yun ang sabi ng doktor. Tapos nakapag-isip-isip ako, tama nga naman, sabi ko may point din. Kasi meron ng taga-India kasama namin sa gym. Ano na siya, 72 na siguro ngayon. So 73 na. Sabi niya, naikwento niya sa akin na nagulat ako. Sila daw ay may lahi daw ng high blood. Sabi niya, yung mga kapatid ko, may namatay na ganito, may na stroke na ganyan, yung batang-bata pa raw. Tapos maniwala ka ba, sabi niya sa akin. Ano siya, taga-India, from India. Sabi niya, maniwala ka ba sa akin na 39 pa lang ako? Sabi niya, nagme-maintenance na ako ng gamot sa high blood. Sabi niya, ang aga yung nagka-high blood, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, oo, maaga akong nagka-high blood. Pero tinandaan ko yun, sabi niya, mula noon, sinabayan ko na rin ng exercise, sabi niya, regular. Sabi niya, nag-exercise daw siya, araw-araw yun. Hanggat kaya niya, hindi siya nag-a-absent sa pag-exercise. Tapos, nag-sauna na rin daw siya. Yung sauna nga, nagpapapawis siya. Ang ayun ang sinabi niya. Tapos sabi niya, umiwas ako sa mga matadabang pagkain. Sabi niya, umiwas ako sa mga bawal na pagkain. Sabi niya, ang binanggit pa nga niya sa akin, hindi daw siya kumakain ng mga prito hanggat maaari na pagkain. Lalong-lalo na daw yung fried chicken, yung balat ng manok. Wag na wag mong kakainin yan, sabi sa akin, tinuturuan ako. Tapos sabi niya sa akin, kasi nalaman niya high blood ako Sabi niya, tsaka sabi niya, alam mo yung bawang, sabi niya sa akin, dikdikin mo yung bawang. So sabi niya sa akin, alam mo yung bawang, sabi niya sa akin, kung kaya mong araw-araw gawin mo, sabi niya, magdikdik ka ng 3 o 5 bawang, sabi niya. Tapos, hayaan mo lang siya ng mga 5 to 10 minutes, hayaan mo lang, kasi daw yung bawang daw, in-research ko din sa Google, yun yung bawang pala, para makuha mo yung maximum benefits ng bawang, bago mo kainin, kailangan pala dikdikin mo yan. Huwag hiwain, dikdik ho. Pag pala dinikdik mo yan, tapos, i-expose mo, di ba pag dinikdik mo, ilagay mo lang siya sa isang plato or sa mesa, ganyan. Hayaan mo lang siyang maano ng hangin. Mga 10 minutes yan, 5 minutes. Para daw yung chemical reaction ng bawang, magre-release siya ng mga na nakakatulong sa kalusugan natin. So, yun ang research ko. So, tama siya, sabi nung Bombay sa akin. Hayaan mo lang siyang nandoon, sabi niya. Mga 10 minutes, sabi niya sa akin Pagkadikdik, hayaan mo lang, sabi niya. Tapos, pagkaraan ng 10 minutes, kung pwede, sabi niya, tagalan mo pa ng konti, sabi niya. Pagkaraan ng ilang minuto, sabi niya, i-microwave mo siya, sabi niya, ng 30 seconds. Kaya lang, medyo maanghang pa pala yung 30 seconds. So, ako, dinagdagan ko mga 50 seconds hanggang 1 minute. Kasi yung bawang, pag mahanghang yan, nakakapasok din ng dila So, pagka microwave mo, sabi niya, kainin mo, sabi niya, doon mo makukuha yung maximum benefits niya. Sabi niya, maganda siya sa mga high blood at saka matatas ang kolesterol, sabi sa akin tsaka may sakit sa puso, sabi sa akin nung Bombay. Tapos, alam mo yung almond, sabi niya, yung almond nut, i-microwave mo siya, sabi niya, iluto mo siya through microwave, yung hindi sunog, sabi niya. Pagkatapos, ibabad mo siya sa tubig, sabi niya, magdamag. Mga ano lang sabi niya sa akin, huwag kang lalampas ng 17 piraso, sabi niya sa akin nung Bombay. Mga ilang piraso lang, sabi niya. Tapos, kinabukasan,
kakainin mo yung binabad mo na yon, sabi niya. Naman eh. Yun daw ang ginagawa niya, tapos regular daw siya nag-exercise. Pero yung gamot mo sa high blood, sabi niya, hindi ko na tinigilan yun kasi in-advise sa akin ng doktor yon. Continuous yun, hindi ko na in-stop, sabi niya. Lahat ng mga kamag-anak ko na mga kapatid ko, sabi niya, na mga namatay ng 50 plus lang daw, minsan 40 plus lang. Ako, buhay na buhay, malusog na malusog, sabi niya. Slim na slim, sa 22 na ako, sabi niya sa akin. So, sa pagpunta-punta po namin ng gym, marami akong natututunan tungkol sa kalusugan doon sa mga, lalo na yung mga may edad. Marami silang mga tip, pati nga sa pag-exercise, nakakakuha ako ng tips. Tapos kung gaano katagal yung pag-exercise. Kasi habang nasa sauna kayo, nakaupo kayo doon, nagpapapawis, di ba? Nagkukwentuhan. Tapos hanggang sa mapunta yung, bakit ka nahilig sa ganito, ganyan. Tapos ikukwento nila. So, marami kami natututunan mag-asawa. Yung ahon dating pananakit ng ulo ko noon na wala na yun. Yung tagal na, ilang taon na ako hindi sumasakit ang ulo. Ngayon, ang dinalabanan ko na lang talaga ngayon yung huwag tumaas yung sugar ko para maging talagang diabetes na kung saan kailangan ko na mag-maintenance ng gamot. Yun talagang iniiwasan ko. Yan, inihingal na ako sa pag-treadmill. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo kalimutan mag-subscribe.